Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ramil. Taong 1980. Kapis. Nagdadalawang isip si Ramil sa pusta. Ito na ang huling pera. Barya na lamang ang natira mula sa libo na dala kanina. Nasa sabungan siya ngayon. Nagpang-abot ang takot at kaba. Nanginginig ang mga kamay. Nagtatalo sa isipan kung saan manok pupusta. Humudyat na ang sentensyador. Pinaayos ang pusta ng mananabong. Si Ramil, pinagmamasdang maigi ang magkalabang manok. Napapangiwi dahil wala pa ring maayos na desisyon. Sa sandaling nakapagpa siya, biglang may umagaw ng barya na ipinusta sa kabilang manok. Tulalang napatitig sa batang tumabi. Seryoso ang pagmumuka na halos mag-isang guwit ang kilay. Malakas ang dating, dahilan para manahimik si Ramil. Hindi napansin ang labanan sa harapan. Napagtanto na lang nang magsalita na ang bata. Panalo na! Kunin mo na yung panalo mo bago pa ibulusan ng iba. Dito napansin na may hawak siyang manok. Matapos makuha ang panalo, dali-daling sinunda ng bata. Ang pangalan nito ay Judas. Ayon sa haka-haka ng mga tao, isang matanda ang sumapi sa katawan. Magkaiba kasi ang kilos. Bata sa pisikal na anyo, pero ang pag-iisip at pagpapasya, daig pa ang nasa wastong gulang. Ito pa lang din ang unang pagkakataon na nakasalamuhan ni Ramil. Mahirap hagilapin ang bata kung sasadyain sa paghahanap. Walang nakakaalam kung saan namamalagi. Paminsan-minsan lang itong nasisipat sa bayan. Dire-diretso lang ang lakad ng bata. Nakabuntot lang din si Ramil. Napagod dahil ilang bundok na ang binagtas. Ilang sapa ang tinawid, pero hindi pa rin nakarating sa paroroonan. Nang sumakit ang mga paa, sumalampak na lamang sa tabi. Ay nako, pambihirang bata, napakalakas maglakad. Kalabaw nga napapagod eh. Tapos siya, kinakaya-kaya lang. Hindi ko na nga rin makita. Ang bilis talagang Ay! Anak ng... Nagulat dahil nasipat ang muka ng bata. Sa pagkakatanda, nauna ito sa paglalakad, pero ngayon ay nasa likuran niya. Sinusundan mo ba ako? Sino ka para gawin yon? Tinulungan kitang manalo sa uling laban para kahit papano makabawi ka. Hindi ibig sabihin nun magkaibigan na tayo para sundan mo. Etong tatandaan mo, Manong, mabuti pang umalis ka kaysa makiusyoso sa buhay ng iba. Aba hoy, kung makapagsalita ka, akala mo kung sino matanda. Bata ka lang, baka nakakalimutan mo ha. At saka, hindi kita sinusundan no. May lakad din ako, nagkataon lang na pareho tayo ng dinadaanan. Hindi ako bingi para walang marinig malinaw sa pagkakasabi mo na sinusundan mo ko. Ang tanda mo na nagsisinungaling ka pa. Anak nang, bakit ba ako nakikipag-usap sa batang to? Tama nga ang sinabi nila. Mahirap kang kasundo. O sadyang ka na nga, bahala ka kung saan mo gustong pumunta. Patungo ka sa bundok na yun, di ba? Ito lang ang masasabi ko. Hindi ka na makakauwi kapag nakakita ka ng mambabarang dyan. Lagot ka talaga. Siya ka mong lagot sa akin. Siya naman talaga ang hinahanap ko eh. Gusto ko lang makaharap ang batang mambabarang na yan. Natigilan si Ramil. Napatitig sa bata. Pilit inunawa ang pinapaywatig. Kaso nga lang seryoso ang mukha nito. Hoy, huwag kang mangmang. Mambabarang ang tinutukoy ko. Isang mali mo lang, magkakaroon ka ng sakit na walang lunas. Gusto mo ba yun? Siya ka mo ang kakainin ko ng buhay. Akala ko ba alis ka na? Ano pang ginagawa mo dito? Alis na nga. Pinagsasabihan ka lang pero mukhang ayaw mo. O sige, bahala ka sa buhay mo. Kapag may nangyari sa'yo, huwag mo kong sisisihin.
Basta binalaan kita. Tinitigan ng bata sa huling pagkakataon. Umalis na si Ramil. Umiinit na rin ang ulo sa nangyayaring sagutan. Hindi inasahan na ganon ang pakikitungo ng bata sa katulad niyang mas nakakatanda. Nang makarating ng tahanan, laking gulat niya dahil may nakitang bata nakakalabas lang sa kanyang tahanan. Sinara ang bintana kung saan ito dumaan. Hindi nahabol dahil bigla na lang nawala. Nang suriin ang bahay, sira ang alkansyang kawayan. Nagkalat ang mga damit. Hinalungkat ang kaban. Maging ang bigas at pagkain sa kusina ay nabawasan. Ikaw na bata ka kung sino ka man. Kung naghihirap ka sa buhay, sa mga magulang mo dun ka humingi. Kapos din ako eh. Isang beses na nga lang akong kumain sa isang araw, ninakaw mo pa yung bigas ko. Huwag ka lang magkakamali na magpakita sa akin. Hindi ko alam kung ano magagawa ko sa'yo. Sigaw ni Ramil. Sinadyang lakasan para marinig ng bata sa pag-aakalang hindi pa ito nakakalayo. Habang naglilinis ng kalat, napansin ang nakadapong paru-paro sa kortina. Itim ang kulay, pero mapapansin ang amoy. Tinaboy ito pero sa sandaling pinagaspas ang mga pakpak, lalong umalingasaw ang samyo. Nagkalat na nga yung mga gamit, may dumagdag pang amoy. Grabing pahirap naman to. Wika niya, habang sinasabuyan ng pabango ang hangin. Nagpatuloy sa paglilinis pero muling nabulabog sa ingay. Kunot noong napatitig sa anino doon sa mayayabong na damo. Likod ng bata na abala sa kung anong ginagawa. Hindi sana papansinin pero nakarinig ng atungal. Inakala pang kumakatay ito ng baboy. Pero laking gulat dahil sa mismong bata nagmula ang ingay. Maingat sa paglapit, biglang lumayo nang lumingon ito. Hindi mawari ni Ramil kung anong klase ng muka ang nasilayan. Para itong pinaghalong halimaw at demonyo. Ang malinaw lang, nanlilisik ang mga mata. Ang ginagawa pala, kumakain ng hilaw na karne. Pinagbabato ito para itaboy, kaso nanatili sa kinakatayuan. Mga titig na masasabing ikaw na ang isusunod. Nagmamadali sa pagpasok ng tahanan, mabuti na lang hindi siya naabutan. Paglingon, nawala na ang halimaw. Ano bang nangyayari? Parang puro bata yung nakikita ko nung una. Yung hudas na bastos sumagot, pangalawa. Yung nanloob, pangatlo yung halimaw. Ay naku naman oh. Hindi na yata kabataan ng pag-asa ng bayan. Pasensya ka na Rizal ah. Pero mga bata ngayon ay napag-iwanan na ng mundo. Mamagdanakaw. Matapos ng paglilinis, saka lang naalala ang napanalunan sa sabong. Napapangiti sa pagbibilang. Hindi lang inasahan na isa itong panalo. Mababawi ang halagang nawala sa naunang laban. Napawi ang ngiti ng maalala si Judas. Habang iniisip ang bata, hindi maiwasang ikumpara ang hubog at tangkad sa batang ng loob, pati na rin ang halimaw. Nahulog sa malalim na pag-iisip. Maya-maya pa, hindi maiwasang isawika ang napagtanto. Magkahubog at pareho ng tangkad kapag nakatalikod. Iba ang presensya kapag nakaharap. Ang tanong, sino-sino ba yung mga batang yan? Grabe naman yung mga magulang naging pabaya. Walang kaso doon sa halimaw. Hindi na kailangang itanong kung saan ba nagmula yung demonyong yun, malamang sa demonyo din. Napailing na lamang si Ramil. Kinagabihan, nabulabog sa ingay mula sa bubong. Kagad nasagad ang galit. Ayaw na may nanggugulo sa oras ng pagpapahinga. Bumunot ng itak. Diretsyong lumabas. Hinamon pa ang nasa taas. Pero nang mapagtanto na isang aswang, bigla na lang namutla. Namanhid ng makaharap ito ng mukaan. Eto na naman. May nakita na akong aswang kanina tapos ngayon uli.
Pinaparusahan ba ako ng amang mailika? Ay nako, huwag kang magkakamaling lumapit. Mapapatay kita, nako anak nang. Kumaripas ng takbo papasok. Tama lang na naisara ang pintuan bago maabutan. Napatingala sa bubong kung saan muling mapapansin ang halimaw. Pigil hininga. Natatakot lumikha ng ingay. Hindi siya mahilig magdasal. Pero ng mga oras na ito, humingi ng saklolo sa amang maylika. Tahimik na ipinagdarasal ang pag-alis. Subalit palakad-lakad lamang ito sa pagdaan ng sandali. Hindi lang yun. Kinalmot ng kinalmot. Nasisilip na ni Ramil ang langit sa paghawi ng mga pawid. Diyos ko, naalala lang kita kapag ganitong sitwasyon pero pakiusap na bad. Alisin mo ang nilalang. Ano bang nagawa kong kasalanan para parusahan mo ng ganito? Alisin mo na ang halimaw. Magpapakabait na talaga ako, pakiusap. Namumuo ang pawis sa muka. At hindi lang yun. Patuloy sa pananakot ang nilalang. Hindi na malayang naihina pala. Napasiksik na lamang sa sulok. Hindi nilubayan ang tahanan. Napaisip pa si Ramil na ginawang tambayan ang bubong. Dahil kahit sumapit ang madaling araw ay naroon pa rin ito. Mabigat na ang mga mata sa antok. Naidlip din at paggising bumungad ang pagmumukha ng kaibigan. Takang-taka ito sa kalagayan niya. Hindi naman bumagyo kagabi pero kalunos-lunos ang kalagayan ng bubong mo. Teka, anak nang, umihi ka ba sa salawala ba? Napakapanghi, napano ka ba? Wika ni Roger. Nako, kung alam mo lang ang sinapit ko kagabi. Sandali, nasa ng aswang? May naabutan ka ba? Nasa bubong lang yun Aswang? Wala naman ako naabutan. Kung ganon, aswang ang may gawa niyan sa bubong mo. Mabuti hindi ka pinasok. Sa laki ng butas kasyang-kasya na yan. Aswang nga to. Pero anong oras na? Parang may naamoy pa ako mabaho Hindi ihi. Yung samyo ng aswang talaga. Parang nasusunog na buhok. Pare, may nababalitaan ka bang bata na aswang dito sa lugar natin? Kapon kasi pag uwi ko mula sa sabong, may naaktuhan akong bata. Dalawa nga Yung isa, nabutan ko lumabas dito sa bintana. Nagnakaw May bitbit pang barya at saka bigas. Tapos paglipas ng ilang sandali, may bata na naman. Sa pagkakataong to, hindi ordinaryo. Paglingon sa akin, aswang talaga ang mukha Hindi yun ang bata na nagnakaw pero pareho ng tangkad. Kaso lang iba talaga ng mukha Wala ka ba naririnig na ganyang usapin sa lugar natin? Wala naman. Mga bata na nag-aabang sa kanto marami. Kaya nga ako pumunta rito para alokin ka maging tanod. Si Kapitan naghahanap ng dagdag na tao dahil dyan sa mga bata na yan Ang mga tindahan sa malapit na barangay, kung hindi ninanakawan, ginigiba. May nahuli naman ng tanod nung nakaraang gabi pero napuruan din Marunong. Magaling sa bakbakan, mga bata pa pero walang yana. Ano, sasali ka ba sa amin? Hindi na muna siguro, alam mo naman na wala sa bokabularyo ko ang pagtatrabaho. Kung sabagay, kamakailan lang magmula nang namaya pa mga magulang mo. Sigurado kong may pera pang naiwan sa'yo. Sino ba namang gaganahan magtrabaho kung may limpak-limpak ka na salapi? Ngumiti lang si Ramil. Pumulong sa sarili. Naku, kung alam mo lang, naubos ko na nga lahat sa sabong Naghihirap na ako ngayon Hindi nagtagal ang kaibigan. Nagmadali na rin para maghanap ng maaalok. Nang maiwan si Ramil mag-isa, ginulat sa paglitaw ni Judas. Sa gulat nabato ng nahawakang walis. Kagad namang umilag ang bata. Gaano ba ako kahabang natulog para hindi mamalayan ang pagbabago ng mundo? Wala nang galang ang mga bisita ngayon, bigla na lang manggugulat. Oh, anong sadya mo dito ang aga-aga? Kapag ako'y natake sa puso, mumultuin kita. Gusto ko lang kamustahin yung pakiramdam mo. Alam ko ang nangyari kagabi, dinalaw ka ng aswang.
Sa susunod, huwag kang lumabas. Tapang-tapangan ka tatakbo ka rin naman pala. Kumusta ang pakiramdam ko? Eto, nagulat. At saka, paano mo nalaman na inaswang ako kagabi? Nandito ka ba para masaksiyan ng kaganapan? May sasabihin ba ako kung wala ko nakita? Wag mo na ikaila, kitang-kita akong pagtakbo mo, lasaw ang tapang-tapangan mo pagkakita doon sa aswang. Wag mo nang gagawin sa susunod ang bagay na yon. Kapag nagkataon, hindi kita matutulungan. Aber, sino ka naman para tumulong sa akin? Ano magagawa mo sa aswang? Eto ka, sobrang liit mo, paslit ka lang. Magaling lang magsalita pero kulelat sa gawa. Huwag kang magmagaling, batang to. Nasaan ba ang mga magulang mo ha? Ang dami mo kasing oras para makipag-usap. Wala ka bang pasok sa eskwela? Mukha ba ako nag-aaral? Bumisita lang ako sandali para alamin ang kalagayan mo. Mukha namang maayos ka. Diyan ka na nga. Natawa si Ramirez sa inhasta ng bata. Sinundan nito para humirit. Kaso ginulat naman sa galaw. Wala pang segundo ay naglaho na ito. Sinuri ng tingin ng daanan, hindi mahagilap kahit ang anino. Aba, may lahi yatang engkanto Nawala na lang bigla. Ay nako, hindi ko na alam kung tao pa ba nakakasalamuha ko. Mapaparaning na ako sa mga nangyayari. Muli na namang nakipagpustahan sa sabong. Ilang laban na ang dumaan. Hindi man lang nakabawi sa talo si Ramil. Barya-barya naman ang naiwan sa salaping papel. Lalo pang nainis dahil dumagdag ang pagkalam ng sikmura. Nariyan pa mga kaibigan na puro pangaasar. Hindi nagtagal. May resulta na sa kasalukuyang laban. Talo na naman ang binata. Napabuntong hininga. Kinuyom ang kamaon na may natitirang barya. Huwag ka na magsugal. Ilang beses ka nang natalo. Bumili ka na lang ng pagkain mo. Kanina ko pa naririnig yung tiyan mo Wika ni Roger. Nakakaintay ang gutom pare. Pero ang pag-aabol ng swerte hindi. Ipupusta ko na to, manalo o matalo, bahala na. Ang importante, hindi ako magsisisi. Pumusta na si Ramirez sa napiling manok. Pinagpapawisan habang nagdarasal. Natigilan. Nanlaki ang mga mata. Tumitig sa bata na biglang inilipat ang pusta. Hindi siya nakaimik ng magsalita ito. Kaya hindi ka na nanalo Mangmang ka sa pagpili. Gusto mong manalo, hindi ba? Huwag ka maging mangmang. Ganito ang gawin mo. Hindi na nagreklamo pa si Ramil. Lalo na nang maalala ang karanasan. Katulad nung una. Nanalo si Ramil. Wala sa sariling nagtatatalon. Magpapasalamat na sana kay Judas. Kaso bigla itong nawala. Isa na lang talaga. Kikilabutan na ako sa batang yun Biglang lilitaw tapos bigla ding mawawala. Bahala na nga, importante panalo ko. Lilibre ko na lang siya ng pansit kapag nakita ko yun. Pagkatapos sa sabungan, dumiretso ng uwi si Ramil. Kunot noong tumitig sa bintana kung saan tanaw ang tao sa kusina. Kasalukuyan itong nagluluto at sa mesa naman ay may panabong. Dali-daling kumuha ng pamalo. Pumasok pero naunahan ng bisita. Subukan mong mangampas. Baka ibagsak kita ng wala sa oras. Ibaba mo yan. Huwag mong takutin ang alaga kong si Itim. Itim. Kasi itim na manok. Ang lala mo naman magbigay ng pangalan at saka... Teka nga. Sino nagsabing pumasok ka dito ha? Hindi porket nagkakausap tayo, may karapatan ka ng pumarito. Anak nang... Giniba mo ba yung pintuan sa likuran? Batang to, nako talaga Wala na akong perang pampaayos niyan. Malaki ang naipanalo mo sa sabong, di ba? Gastusin mo naman. Kaya pala giniba mo ang bahay ko kasi alam mong panalo. Hoy, hindi sa pagpapaayos na kalaan ang napalalunan ko. Para to sa susunod na pagsusugal. Ay nako, bakit? Sariling sikap mo ba yan? Kung tutusin, ako ang pumusta Ako ang dahilan kung bakit ka nanalo.
Napabuntong hininga si Ramil. Kamot ulong napaiwas ng tingin. Kumuha ng bangko at naupo sa kabilang dulo ng mesa. Tinitigan ang nakahain, kunot noong napatitig kay Judas. Nagluto ka pa ha? Hilaw naman yan. Iniinit mo lang eh. Alam mo, maupo ka nga. Ako na. Aba, kumakain ka ng hilaw. Bumalik sa pagkakaupo si Ramil. Hindi makapaniwala sa inasta ng bata. Hindi siya nakialam. Kumuha ng plato at kinain ang dalang pansit. Nang mapansin ng panabong nito, kumakain din ng hilaw na karne. Ngayon lang siya nakakita ng manok na sobrang itim, mula kuko hanggang mga mata. Iba ang presensya kumpara sa ordinaryong manok. Eto kasi, kung titignan mong mabuti, parang lalamunin ka ng hindi may paliwanag na puwersa. Hindi napigilang mapatanong. Etong manok saan mo nakuha? Napakaitim naman yan. Malaki din siya kumpara sa normal na laki ng manok. Mataas ang tindig, pero bakit parang nagbibigay ng kilabot? Uwak ba yan? Wika ni Ramil, bagay na hindi nagustuhan ni Judas. Masamang tumitig. Maya-maya pa umalis bitbit ang manok. Nasundan na lamang ito ng tingin. Maging si Ramil hindi matukoy kung saan nagkamali. Kipit balikat na ibinalik ang pansin sa pagkain. Sa muling pagsapit ng gabi, may bagong karanasan ng binata. Kating-kate sa braso. Kinamot ng kinamot hanggang sa nagkasugat. Napasigaw sa tindi ng hapdi. Hindi lang yan, muling nasipat ang paru-paro. Dumapo pa ito sa sugat at kumagat. Lalong napayaw. Hinabol ito. Nagawa namang mapatay. Ngayon pa lang ako nakakita ng paru-paro na nangangagat. Ang sakit ah. Ang inakala kong hindi delikado, nakakapinsala din pala. Ang lala pa ng pagdurugo, ano bang meron dyan? Inasikaso ni Ramil ang sarili. Nilunasan ng sugat. Pinalipas ang oras pero napansin na lalo lang sumasama. Tumindi ang hapdi. Unti-unting lumaki ang sugat. Hindi pa rin tumigil ang pagdurugo. Sa pagkataranta, kung ano-anong gamot ang inilapat, hindi nakatulog sa pag-aalala. Namalayang umaga na, dali-daling naganap ng manggagamot. Meron sana sa lugar, kaso hindi pa umuwi mula sa paglalakbay, kung saan-saan nagtungo. Sa huli, sa ospital na lamang pumunta. Sa kabutiang palad umayos ang kalagayan matapos mabigyan ng gamot. Habang nagpapahinga sa kwarto, napansin ang paglitaw ng isa na namang paru-paro. Kagayang-kagaya ng itsura ng nakita sa tahanan, pero mas malaki ang sa ngayon. Habang tumititig, para bang may pinapaywatig. Napaiwas ng tingin sa kilabot. Pagpasok ng nurse, tinanong ni Ramil kung nasisalayan din ba nito ang paru-paro. Laking gulat nang sabihing hindi. Makikita din sa pagbumuka nito na hindi nga nakikita, hindi nagsisinungaling ang nurse. Maging ang mga kasamang pasyente, walang nakikitang paru-paro. Naguguluhan ng binata, hindi maalis ang kaba. Umiwas na lang ng tingin. Nang makalabas ng ospital, sakto talaga na umabot ng bahay. Muling humapde ang sugat. Hindi na maigalaw ang braso dahil naninigas. Nagsimula na ring mapagod ang katawan. Palagi na lamang siyang nakaiga. Pagsapit ng dilim napaigtad sa ingay, daig pa ang lakas ng kulog. Ang bahagi ng dingding na hindi naayos ay lalo pang nagiba. Mula roon tanaw ang itsura ng aswang. Napapikit na lamang ito sa inis. Iniinda pa ang kalagayan, dumagdag pa ang nilalang. Kahit hirap sa pagkilos, pinipilit lumakad patungong kusina. Humugot ng patalim at hinamon ang aswang. Hoy! Halika, gusto mo nang makakain, di ba? Halika dito. Patayin mo ko,
tapos pagsawaan mo ang laman at dugo. Ganyan naman kayong mga nilalang eh. Hindi marunong umintindi ng sitwasyon. Nagugutom din kami mga tao pero hindi naman kami kumakain ng kung ano-ano. Bumaba ka riyan, patayin mo ako, halika dito. Hindi siya pinansin. Palakad-lakad lamang sa bubong at panayang silid. Lumabas na si Ramil. Kung may hagdanan lang inakyat na ang bubong. Hinamon ng hinamon pero wala pa ring nangyari. Nang tumagal naubos na rin ang pasensya ng nilalang. Bumaba ito. Pero sa halip na saktan siya, hinablot lamang sabay balibag sa loob ng bahay. Ito pa mismo ang nagsara ng pintuan. Kunot noong napatitig si Ramil. Maya-maya pa nawala ito nang may umingay sa unahan. Dali-daling sumilip. Napansin na may hinahabol, hindi lang matanaw dahil madilim. Kinabukasan, ito pa rin ang nasa isipan ni Ramil, kung ano-ano ang sumasagi. Ano kaya nangyari sa aswang na yun? Ano ba yung naawa sa akin kaya hindi ako pinatay? Pero ano kaya yung hinahabol niya? Hindi naman yun mukhang tao o hayop eh. Ay nako, bahala na nga. Teka, bakit parang hindi na masakit yung sugat ko? Sinuri ni Ramil ang braso. Sariwa pa ang sugat pero hindi na sumasakit. Napangiti na lang din dahil nanumbalik na ang lakas. Kagaya ng nakagawian, nakipagsabayan sa sabungan. Dito nasipat si Judas na hinahaplos ang pakpak ng alagang manok. Nilapitan para makiusisa. Hoy, nagsasabong ka rin? Hindi pwede yung bata dito ha, anong gagawin mo? Mukha ba akong sugarol? Nandito lang ako dahil may inaabangan ako. Ikaw palagi kang talo tapos bumabalik ka pa rin, hindi ka ba nadadala? Ang aga-aga wag mo kong simulan ha. Hindi ba talaga mababago yung pananalita mo? Konting respeto naman sa nakakatanda. Hindi kaya yata tinuruan ng mga magulang mo na magandang asal eh. Hindi naman ako tao kaya ayos lang. Pwede ba umalis ka na? Ang pangit ng mukha mo. Naalibadbaran ako eh. Napakayabang nito, akala mo kagwapuan. Bahala ka nga sa buhay mo. Bawal yung bata dito eh. Aalis na sana si Ramil pero may huling sinabi si Judas. Sweater at Kelso maglalaban. Sa Kelso ka pumusta kung ayaw mong umuwing umiiyak. Sa kabila ng sagutan, hindi nagkamali sa pagsunod si Ramil. Kagaya ng inasahan, panalo ang pinustang manok. Hindi napigilang lingunin si Judas na kalmadong nakaupo sa sulok. Sa puntong ito, hindi maiwasang mapaisip kung sino nga ba ang bata at kung ano ang kakayahan. Bukod sa paghula sa kakalabasan ng sabong, pumusta ng pumusta at dahil sweater at Kelso pa rin ang naglalaban, sa Kelso binagsak ang pera. Sinugal lahat at hindi inasahan na mananalo. Tumigil na rin si Ramil dahil nagsimulang mainggit ang mga sugarol, umiwas sa posibleng kaguluhan. Hinanap si Judas. Sinundan nito ng masipat na naglalakad. Hindi maunawaan ang ginagawa. Kinakausap kasi ang alagang manok. Usapan na masasabi mong sumasagot talaga ang nilalang. Lalong napakunot ang noo nang ilapag ng bata ang manok at pinalipad. Napigil ang hininga habang sinusundan ng tingin. Ang manok ay naging dambuhalang ibon. Napakabilis. Nang ibalik ang pansin sa bata, laglag ang pangasa na saksiyan. Maging ito ay unti-unting nagbago ang anyo. Nanlumo ng mapagtanto. Ito ang aswang na ilang ulit nang nanggugulo sa tahanan. Sa takot na makita, isiniksik ang sarili sa kadiliman. Iniwasang maglikha ng ingay. Maya-maya pa nakahinga nang umalis ang nilalang. Dali-daling tumakbo palayo ng lugar, kaso nga lang may nabangga. Napaigtad pa sa pag-aakalang si Judas dahil bata din ang wangis nito. Naku, pasensya ka na iyo, nagmamadali kasi ako eh. May aswang Wag ka dumaan dyan, may aswang. Kakasabi ko lang na may aswang eh. Bata, saan ka pupunta? Bingi ka ba?
May aswang dyan! Uy! Hinablot ni Ramil sa damit ang bata. Napilitan itong huminto. Pero nabitawan matapos mapansin ang masamang titig. Naririnig kita, kaya hindi mo kailangang ulit-ulitin. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Hindi tayo magkakilala kaya pwede ba? Huwag kang makialam kung saan ako pupunta. Tignan mo nga naman. Talaga bang ganito yung mga bata ngayon? Napakasama ako sumagot. Akala mo talaga kung sino eh. Hoy, makinig ka sa akin ha. Ako mas nakakaalam. Hindi ka makakadaan dyan dahil nga may aswang. Nagkatinginan ang dalawa. Inasahan ni Ramil na masisindak ang bata pero hindi. Dali-dali itong tumalikod sabay alis. Dire-diretso sa pagbaybay ng daanan. Hindi na lang din nangialam si Ramil. Kumaripas ng takbo pero bago makalayo. Wala sa sariling bumalik. Nakukonsensya sa kung anong mangyayari sa bata. Hinanap ng hinanap hanggang sa natagpuan pero hindi magawang lumapit dahil sa kakaibang kilos nito. Masama ang titig sa bahay na makikita sa unahan. Meron siyang kinakausap na paru-paro. Ilang ulit iniipan ng salita bago pinakawalan. Lumipad ang paru-paro patungo sa tahanan. Ganoon naman kalawak ang ngiti nito. Nang mapagtanto ni Ramil ang ginawa, kumaripas ng takbo ng wala sa oras. Puwisit eh. Kaya pala ang tapang kasi mambabarang. Delikado na talaga ang mga bata ngayon. Akala ko matatanda lang ang marunong eh. Kahit bata pala. Ano ba nangyayari sa panahon na to? Habol hininga ng makaabot ng tahanan. Tama lang na nakapasok. Biglang kumirot ang braso. Pasimple itong nilagyan ng pamahid sa pag-aakalang nasagi habang tumatakbo. Kaso sa pagdaan ng oras, ang simpleng kirot, sinasabayan ng hapdi. Ang pakiramdam na para bang may maliit na uod sa loob na silang kumakagat ng laman. Magdamag ininda. Ubos ang mga tela at damit sa pagpahid ng dugo. Maya-maya pa, nang hina hanggang sa nahimatay. Hindi na malayan kung ilang oras na ba ang lumipas. Pagmulat madilim ang paligid. Dali-daling sinindya ng gasera. Napasigaw matapos bumungad ang mukha ng bata, yung nakasalubong sa daan nung gabi. Masama ang titig, may nakadapong paru-paro sa balikat at kamay. Akala ko umalis ka na talagang bumalik ka pa. Ang pinakaayoko sa lahat, may nakakakita sa ginagawa ko. Nga pala, kaano-ano mo ang bata? Napapansin ko ilang ulit na siyang pumarito. Tapos nung gabi, hindi kanya iniwanan. Nagbabantay siya buong magdamag. Sinong bata at saka ano bang sinasabi mo? Teka nga, paano ka ba nakapasok? Kapatid ka ba ni Judas? Pareho kayo ng ugali bigla na lang pumapasok dito tapos bastos magsalita. Kung umasta, akala mo kung sinong may alam sa mundo, pwede ba? Umalis ka na bago pa kita. Tumigil si Ramil nang maalala ang ginawa nito nung gabi. Napalunok sabay sulyap sa paru-paro. Nang maunawaan ng bata ang pangamba ni Ramil, inutusan nitong lumipad palayo. Bakit ba hindi mo matuloy-tuloy ang sasabihin mo? Natatakot ka ba na makulam? Alam mo, pwede ba umalis ka na? Kakagising ko lang tapos nandito ka na ngayon. Pakiusap, ayoko ng istorbo ha. Judas pala ang pangalan ng batang yun. Kung magpapakita siya sa'yo, pakisabi inaantay siya ni Dado sa lugar kung saan kami unang nagkabanggaan. Linawin mo rin na ayoko mag-intay ng matagal kung maaari. Gabi siya magpakita para naman mas nakakasabik ang pangyayari, para mas pabor sa kanya. Hinatid ito ng tanaw. Saka lang nakainga nang mawala sa paningin. Kaso nga lang, muli na namang kumirot ang sugat. Sa puntong ito saka lang napansin na namamaga ang braso. Ang mismong sugat ay nagkulay lila. Puti ang pinakaibabaw sa nana. Nakakadiling tignan na kahit si Ramil hindi kayang magtagal. Napapasok ka. Inubos ang pamahid o kahit anong makitang panlunas.
Pinaghalo ang dahon at medisina na pabaon ng ospital. Imbis na gumaan ang pakiramdam, lalong lumala ang kalagayan. Bawat kilos na papadaing sa sugat, para bang may gumagalaw sa loob dahilan ng pagkirot. Nagdulot ng pagsusuka. Napakabaho ng inilabas. Maya-maya pa may kaputol na pakpak ng paru-paro. Kunot noong sinuri ang suka. Sa bawat paghawi may kapirasong nakukuha. Nang tagpi-tagpiin, nabuo ang isang pares ng pakpak. Sa pagkataranta humarap sa salamin, tinignan ang loob ng bibig. Halos ipasok ang kamay para malaman kung meron pa ba. Umabot pa sa punto na inis na inis. Nauwi sa pananakit ng sarili. Pinutok ang sugat. Umagos ang napakaraming nana. Walang tigil sa paghiyaw. Kinagat ang kabilang bahagi ng kamay para kahit papano maibsan ang nararamdaman. Ganito ang sitwasyon sa paglipas ng mga oras. Mabuti na lamang bumisita si Roger. Kasalukuyang nagroronda. Nauhaw kaya sumadya. Agarang sumaklolo nang makita ang kalagayan niya. Nagtawag na rin na mga kasama na silang magtutulong-tulong. Walang nakuwang manggagamot, kaya langis na daladala ng tanod ang siyang pinahid. May nalalaman din na kaunting orasyon kaya inihipan. Sa kabutiang palad kahit papano bumuti ang kalagayan. Sino ba yung kinalaban mo para gantian ka ng ganito? Naku naman ang lala ng sinapit mo pare. Felipe, ano ka mo yung sinabi mo kanina? Kulam? Barang? Kung may kasamang insekto, barang. Kung sakit na hindi maipaliwanag, kulam. Paring Ramil, ano ba napapansin mo sa kondisyon mo? Alin sa sinabi ko nararanasan mo? Katahimikan ang namayani. Tulala si Ramil. Nakatitig sa refleksyon ng salamin. Nang dumako ang tingin sa brasong maayos na nakabenda, wala sa sariling tinugon ang katanungan. Nagsusuka ako. May kasamang pakpak ng paru-paro, masyadong masakit eh. Matindi ang kirot. Hindi ko alam ang mangyayari, pakiramdam ko. Malapit na ako mamatay. Ilibing niyo na lang kaya ako. Uy, nababaliw ka na ba kung barang man yan? Huwag kang mag-alala. Maghanap kami ng albularyo. Tutulong kami ni Felipe. Hindi ba pare? Tutulungan natin yan. Huwag ka namang sumuko kagad. Nandito kami, karamay mo kami. Ramil, bago ka nagkaroon ng sugat, ano ba nangyari? Naaksidente ka ba tapos nagtamo ng sugat? May nakausap ka bang tao? Nakaaway o nakabangga? Nagsimula ito sa pangangati. Kinamot ko ng kinamot hanggang sa nagkasugat. May dumapong paru-paro kinagat eh. Yon ang nangyari. Nung nagpunta ako sa sabungan, sinundan ko si Judas. Siya kasi nagsabi kung saan ako pupusta para manalo. Kuryoso ko sa pagkatao niya kaya sinundan ko. Hindi ko inasahan na isa pala siyang... Si Judas ay isang... Nagkatinginan si Felipe at Roger. Hindi matuloy ni Ramil ang sasabihin. Takot na takot. Nahirapan pang huminga. Maya-maya pa nagsuka na ito. Mula sa kailaliman ang paghugot. Nailuwa ang isang paru-paro. Hindi makakilos sina Felipe at Roger. Napatitig sa patay na nilalang. Ang sugat naman ay labis ang pagnanana na sinundan ng pagdurugo. Maya-maya pa may umusling ulo ng paru-paro. Alisto si Felipe na siyang humugot. Dahan-dahan dahil napapasigaw si Ramil. Nang makuha ito, saka lang natigil ang sitwasyon. Nang mahimasmasan, doon ipinagpatuloy ang usapan. Kumpirmado, barang ang dinadanas ng kaibigan mo. May kilala akong makakatulong sa atin pero bago yon, may kailangan muna ako malaman, paring Ramil, bukod kay Judas. Wala na bang ibang bata na lumapit sa'yo? Makikita ang takot sa mukha ni Ramil matapos marinig ang tanong. Nagdadalawang isip sa pagsagot. Pero nang makita ang paghihintay ni Felipe, napilitang tumugon. May isa pa. Hindi ko kilala pero may binilin siya sa akin ng sabi. Kapag nakita ko si Judas,
Sasabihin ko na nag-iintay si Dado. Magkikita pa nga daw sila eh. Bago pala yun, nasa lubong ko siya nung gabi na natuklasan ko ang pagkatao ni Judas. Umalis na sana ako pero bumalik ako eh, nag-aalala ako para sa kanya. Yun pala, isa siyang mambabarang. Kitang-kita ko kung paano niyang inutusan yung paru-paro patungo sa tahanan na natanaw mula sa... Teka, oo nga, bahay ko yun! Nanlamig si Ramil nang mapagtanto. Bundok ang kinalalagyan at sa kabilang bahagi ng bundok matatanaw ang bahay na yun pala ay tahanan niya. Hindi naisip dahil sa halo-halong nararamdaman ng sandaling yun. Ngayon lang napagtanto sa pagkakataong ito. Para sa kanya ang ritual. Kilala ko si Judas, pero yung bata na sinasabi mong Dado hindi. Kung ganun man, ang tanong talaga rito, sino ang batang yun at bakit kanya binarang? Ang tinutukoy mong Dado walang iba kundi ang batang mambabarang. Dado ang pangalan niya. Hindi mo lang siguro naunawaan ang sinabi niya. Kilala ko dahil nagbulasaan ka ng mambabarang eh. Mortal na kaaway ng kaibigan ko. At ang kaibigan ko ito ang siyang tumutugi sa kaanak nitong mambabarang. Nung huli kaming nag-usap, kumikilos na yun para puksain eh. Pero total ito na ang kalagayan, siguro si Ramil ang gagamitin ng panahon para magkaharap na yung dalawang yan. Mambabarang, aswang, pero sino yung tinutukoy mong aswang? Sa isip ni Ramil, walang ibang sumagi kung hindi si Judas. Nais lamang kumpirmahin. Si Judas isa siyang aswang. Nagmula sa lahi ng Gabunan, ang may tuturing na pinakamalakas sa lahi. Kita nyo naman bata pa lang pero sa sinasabi ko, walang sino man na nakakatakas kapag siya na ang kaharap. Aswang pala ang batang yun, grabe. Kaya pala misteryoso ang dating. Yung tipong matatakot kang lumapit kasi sa mata pa lang tutunawin ka na ng titig eh. Sandali, kung aswang siya, ano naman yung dala-dala niyang itim na panabong? Sa pagkakaalam ko, yun yung gabay niya na isa ding nilalang. Hindi ko alam kung anong klase ng halimaw eh, basta katulad niya yun. Sa paanong paraan naman siya makakatulong sa sitwasyon ko pare? Ayokong gamitin ako para magkarap ang magkaaway na yan. Tao lang ako. Tao na naghihirap sa pesteng barang. At tao na gusto pang mabuhay. Lunas, kagalingan ang hiling ko pare. Hindi ang maging tuloy sa dalawang magkaaway. Huwag ka mag-alala, si Judas mismo ang gagamot sa'yo. Yun kung magtitiwala ka sa kakayahan ng bata. Natahimik si Ramil. Maya-maya pa ay nagbigay ng pasya. Pagsapit ng gabi sinundo ni Felipe si Judas. Mahabang titigan ang pumagitna na magkaharap sila. Tinitigang mabuti ang sugat ni Ramil. Sa napapansin ng binata, lalong namanhid ang katawan pero may kakaibang nangyayari. Umagos ang nana at dugo. Nagulat ng sunod-sunod ang paglabas ng patay na paru-paro. Maliliit pa ang mga ito, naaakalain mong bagong itlog. Kumilos ang itim na manok. Tinuka ang mga ito. Maya-maya pa umihi ang panabong. Sinalo ni Judas sa palad at walang pasabing pinahid sa sugat. Napasigaw si Ramil pero sa pagdaan ng ilang sandali, lumamig ang pakiramdam. Unti-unting guminhawa at nawala ang sakit. Ligtas ka na. Ngayon sabihin mo sa akin ang bilin ni Dado. Saan kami magkikita at ano pa ang sinabi niya? Wala siyang eksaktong sinabi. Ang binilin lang magkita kayo at sa gabi kayo magkita. Huwag ka raw magtatagal dahil ayaw niya maghintay. Tumalim ang titig ni Judas. Napalunok si Ramil. Sige, inumin mo ang gamot na to para malinis ang kaloob-looban mo. Huwag ka mag-inarte. Gamot yan, hindi lason. Felipe, siguraduhin mong iinumin ang binatang to ah. Ayoko nagsasayang ng gamot. Walang problema, ako nang bahala. Saan ka ba pupunta? Pupuntahan mo ba si Dado o hindi mo na lang hagilapin? Si Dado na mismong sumundo sa'yo, mag-ingat ka kaibigan. Wika ni Felipe na naiba ang salita matapos masipat si Dado. Mula sa bintana,
Tanaw ang malagkit nitong titig. Inutusan ang paru-paro na siya namang lumipad kagad. Sinalubong ito ng manok ni Judas. Tinuka isa-isa. Sunod-sunod ang pagkawala ng paru-paro. Alisto ang kanyang alaga. Habang nagpapatuloy ang kaganapan, kinakabahan si Ramil dahil sa mismong bakuran nangyayari ang tagisan. Felipe, pwede bang sabihan mo si Judas na sa malayo na lang sila magtos? Huwag naman dito sa bahay ko. Nangangamba ako na baka madamay pa tayo. Hindi pa nga ako magaling tapos yan na naman. Huwag kang mag-alala paring Ramil. May isang salita si Judas. Kapag sinabi niyang hindi tayo madadamay, kilala ko siya, magtiwala ka lang. Hindi naman sa kinukontra kita, Ramil. Mainam na rin siguro na sa buhay natin makakita tayo ng ganyang laban. Hindi normal yan, oh. Batang mambabarang at batang aswang. Sobrang bihira ng ganitong kaganapan at isa pa. Sila naman yung nag-aaway eh. Hayaan mo sila. Napabuntong hininga si Ramil. Hindi nakapalag sa mga kasama, pero humugot ng patalim, naghahanda lang sa posibleng kaganapan. Bawat sagupan, hindi mawari ni Ramil kung ano ang mararamdaman. Nasa ganap na anyo si Judas at ang alaga nitong manok. Si Dado naman sa kabilang banda, nagmistulang ipo-ipo sa dinami-daming tinatawag na insekto. Nasa tabi lang ito. Patuloy na nagriritual. Mabilis ang pagsambit ng orasyon. Alisto ang mga insekto sa pagsugod. Mabilis, agresibo, nagagawa ng paraan para makalapit sa kalaban. Si Judas sa kabilang banda, pangiti-ngiti lang. Animoy ginagawang biro ang pagharap. Nakatindig lang ito. Hinayaan ang alagang manok na siyang humarap sa mga insekto. Nang mainip sa aganapan, kumilos na siya. Isa-isang pinuksa ang lahat ng insekto. Natigilan si Dado nang masaksiyan ito. Pare-pareho lang naman kayo ng estilo mula sa mga ninuno mo. Wala nang bago sa galaw nyo. Inaasa sa insekto ang atake. Yang orasyon nyo sa ulo ko na yan. Gusto mo ako nang sumambit para sa'yo eh. Uy, huwag kang magsalita na parang hindi ka natatakot ha. Sa bansot mong itsura, sino ba masisindak? Oo, tama ka. Walang bago sa galaw namin. Malamang ito ang lakas namin eh. Mangmang ka ba? Yun na nga ang sinasabi ko. Sa sunod-sunod na pagtugis ko sa mga kaanak mo, pare-pareho lang naman kayo, nakakawala ng gana. Masyado kang kampante kung magsalita. Akala mo siguro matatalo mo ako, no? Kung gusto mo, isama mo pa yung 3 mong kasama. Lahat kayo papatayin ko. Baka ikaw ang nangangailangan ng kakampi. Pwede ko silang kausapin para naman hindi ka manginig dyan. May kalayuan ang kinalalagyan mo, pero damang-dama ko yung kabog ng puso mo. Nasagad ang galit ni Dado. Muling binuhay ang mga insekto. Nagsama-sama ang lahat ng ito at naging dambuhala. Hindi naman nagpatalo si Judas. Inutusan ang dambuhalang ibon. Tinapatan ng laki. Parehong higante ang nagbabanggaan. Abala sa pag-oorasyon si Dado para pagtibayin ang ritual. Tutok sa pag-utos sa higanteng insekto, nawala sa isipan niya ang presensya ni Judas na nakangisi lamang sa likuran. Sinabayan pa nito ang pag-oorasyon hanggang sa nagkandaletse-letse na ang ritual. Hindi na kaya pang kontrolin ni Dado. Nauwi sa punto na siya ang sinalakay ng sariling insekto. Sa huli, ito pa ang kumain sa kanya ng buo. Pasimpleng pinagpaga ni Judas ang sarili, taas noong pinagmalaki ang pagkapanalo sa tagisan. Wala talaga kayo. Napakadaling puksain. Napapatanong tuloy ako, bakit pa pumili ng mahinang kalaban yung mga ninuno ko? Hindi tuloy ako nasiyahan. Puro baguan ng kakayahan ng mga mambabarang na to. Matapos nun, bumalik na sa orinal na anyo ang alaga. Walang paalam na umalis ng lugar. Nanatiling nakatunganga ang 3. Ilang sandali ang lumipas bago matauhan. Grabe, hindi ko alam kung totoo ba yung nangyari o nananaginip lang ako eh.
Matagal na rin nung lumipas nang makilala ko si Judas. Pero ito ang unang pagkakataon na nasaksiyan ko ang laban niya. Ako man, hindi sigurado kung nananaginip ba ako o gising ako eh. Si Ramirez sa kabilang banda, wala sa sariling nilagok ang hawak na gamot. Katulad ng mga kaibigan, nahirapan sa pagtukoy kung guni-guni ang kaganapan o sadyang hindi matanggap na makasaksi ng hindi pangkaraniwang kaganapan. Sa paglipas ng mga oras, naging payapa ang buhay ni Ramil. Ang sugat sa braso ay unti-unting naghilom. Kagaya ng sinabi ni Judas, nililinis ng gamot ang kaloob-looban. Ligtas na si Ramirez sa kapamakan. Patuloy pa rin siyang bumabalik sa pagsusugal. Balik sa normal ang kaganapan. Minsan lang manalo, madalas ay talo. Patuloy siyang umaasa na magpapakita si Judas upang ituro sa kanya kung saan dapat pumusta. Paglipas ng panahon, tuloy-tuloy ang buhay ni Ramil. Ordinaryong kaganapan sa araw-araw hanggang sa dahan-dahang nakalimutan ang pangyayari. Malaki ang pagpapasalamat niya sa isipan kay Judas. Alam niya sa kanyang sarili na ito ang pumuprotekta sa kanya laban sa mangbabarang. Kailanman, hinding-hindi niya makakalimutan na siya ay tinulungan ng batang aswang kontra sa mataas na uri ng salamangka ng batang mampaparang. Naospital yung mangkukulam matapos magsuot ng kabayan natin ng marahuyo bracelet. Sobrang bilis ng epekto ng marahuyo sa kabayan natin kasi matagal na daw silang ginagambala ng mangkukulam na yun. Sumakto pagsuot, nagrebuelta kaagad yung gamit. Naospital yung mangkukulam. Isa yan sa pinaka-trending na patotoo ng marahuyo bracelets natin, kabayan. Marami pa yan. Marami tayong kabayan na natulungan. Payapa na yung pagtulog nila sa gabi. Madalas kasi doon sila ginagambala. Nagigising ng alanganing oras, may mga nakikitang shadows, anino. Yung iba meron pang pangangati. Matapos masuot yung marahuyo, nawala lahat yon, kabayan. Kasi ang marahuyo natin depende sa espiritual. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Lagi niyo rin tatandaan, mga kabayan, ang nagpatrend sa marahuyo, rebuelta or sumbalik. Kung naman yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kung interesado ka sa marahuyo, kabayan, check mo yung yellow basket sa baba or visit mo lang yung shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.